buntag sa tanan, happy Sabat atong tanan mga igsoon. Welcome sa atong Sabat workshop at ang ating topic na pag-aaralan o ibabahagi sa umagang ito ay ang may pamagat na mababasa sa Matthew chapter 24 verse 12. At dahil sa paglaganap o pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So, sa umagang ito mga kapatid, atin pong bahagi sa mga manunood ng ating live tungkol sa verse na at sa topic natin gumawa po tayo ng guide question para madetalyin natin ba. So, ang topic, ulitin ko yung pamagat, at dahil sa paglaganap ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan po ay mababasa sa Matthew chapter 24 verse 12. At gumawa po tayo ng guide question. At ang unang tanong natin ginawa dito sa ating pagtatalakay, ano ang katampalasanan ang tinutukoy dito sa talata? Ano ba ang katampalasanan na ang tinutukoy dito? Ano ba ito? Lawlessness. Ang pagkawalay balaod. Kinsa man makahatag ninyo diha og senaryo nga makaingon nga mauna ang pagkawalay balaod? Sino sa atin dito yung makapagbigay ng... Kasi, lumagana, ang tanong natin, anong katampalasanan ang tinutukoy dito sa talata? Ano ang katampalasanan na sinasabi dito? So, ang sabi ni Brother Nathaniel, ang lawlessness, yung walang kautusan. So, paano natin maipakita sa isang senaryo na yan ang katampalasanan na lumaganap? Kasi general man yang walang kautusan. Katulad na nangyari sa Sodom at Gomora. Sumasamba sa ibang iluhin. So, basahin natin muna yung Matthew chapter 24 verse 3 to 8. Matthew chapter 24 verse 3 to 8. Noon, si Yahushua ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Yahushua, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Okay, tika muna bra. Ang tinanong ng mga apostol, kailan mangyari ang iyong pagbabalik at ang katapusan ng mundo? So, saklaw ang ating panahon o ang hinaharap. Dahil hindi pa nga bumalik ang ating Misaya at katapusan ng mundo ang tinutukoy. Iba yung katapusan na magunaw, di muna yan ang ating pag-uusapan. So, tuloy mo bro. Sumagot si Yahushua, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Misaya at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga balita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Okay, salamat bro. Samtang siya naglingkod sa bukid sa mga olibo, ang mga tinunan miduol kaniya nga sila-sila ra nga nag-ingon, sultihi kami
kanus aman mahitabo kining mga butanga ug unsa man unya ang ilhanan sa imong pagpresensiya ug sa katapusan sa sistema sa mga butang. Mao ni ang ang gipangutana. Tinanong po si Misaya sa mga apostol na ano ba ang mga palatandaan, kailan matatapos mangyari ang mga bagay na ito, mga ang yung pagbabalik niya at yung katapusan mo, kailan mangyayari. Baga, sinikreto ng mga apostol ang Misaya kung ano ang mga signs, mga ilhanan. So, sumagot si Misaya dito sa verse 4. Sabi niya, si Misaya Yahawasyay mitubag, pagbantay kamo, ug ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan, daghang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako mao ang Misaya. So, nung tinanong siya, unang palatandaan ang ibinigay, magbantay, maging mapagmatsyag, dahil marami ang paparito na paparito sa kanyang pangalan. Sa ibang version, paparito, dala ang pangalan. Dala ang pangalan niya, paparito siya. So, kung ating titingnan ngayon, napakarami na pong mga ngaral at marami na rin pong mga pinuno ng pananampalataya, relihiyon, grupo na harap-harapang umaangkin na sila yung Misaya. Yung iba, hindi pa umangkin pero nagpatuno na. Yun ang nangyari. So, tuloy po natin. Verse 5. Kaysa ako nga landagan ang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Misaya. Sabi niya, sa pangalan ko marami ang magpunta dito na magsabi, ako ang Misaya. Mayroon na nga tayong narinig na yung pangalan ng Ama, ibinigay sa Kanya. Kaya ang pangalan ng Ama, pangalan din niya. Nagkaisa na daw. Mayroong mga ganoong pangangaral. Ug daghan ang malimbungan. Sabi niya, marami ang malilinlang. Marami ang maliligaw sa ganoong pamamaraan. So, sabi sa verse 6, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo o mga balita, mahitungod sa mga gubat sa alayo, apan, ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga, kinhanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Kaya, kung tayo po'y magsasabi na, ayan, andito na yung mga palatandaan dahil yung gera, nangyayari na, yung gera sa Israel at sa Syria, Palestine. Tapos ngayon, Ukraine at Russia. Sabihin naman ng mga kritiko, ay hindi. Hindi yan. Hindi totoo na yan ang palatandaan. Dahil noon pa, nagka-World War I, nagka-World War II. Ngayon, kung posible, yan ang magsindi ng World War III. Hindi pa rin. Kaya sabi ng iba, hindi pa raw yan hindi sila convinced na babalik ang Misaya pagkatapos ng mga gera. Dahil natapos ang World War I, hindi bumalik ang Misaya. Natapos ang World War II, hindi pa rin bumalik ang Misaya. Bantay mo na. Kaya sabihin ng iba, wala. Hindi pa darating. At kung tayo ay mag-aanalisa, ang sabi niya, huwag kayong mabahala dahil yan ay hindi pa ang katapusan, kundi yan lamang ang simulain ng paghirap katulad ng babaeng mga anak. Sa kuan pa, nagbati pa lang. Sabihin na kapilam na magbati, bro. World War I. Nagbati na dito, bro. World War II, nagbati. World War I, di pangagian. World War II, gabati, mo'y pagbati. World War III, mga anak na gina. Joker na ha, maninood ba mo?
Verse 6, makabati ka mong mga gubat dool ninyo, o mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kining mga butanga, kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga gutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. So, mga nangyayari, yun ay mga palatandaan sa pagdating sa katapusan tungkol sa tinanong ng mga apostoles sa Bisaya. Pero hindi yan ang ating topic kung kailan ang katapusan. Ang topic natin, lalamig ang pag-ibig ng nararami at lalaganap. Sa tuwing lalaganap ang katampalasanan, ay lalamig ang pag-ibig ng nararami. Ang ating ngayon, kung sa Bisaya pag itiribukar, atong gituki, yung ating inaalam ngayon, anong itong uri na katampalasanan ang lalaganap at siyang magpapalamig ng pag-ibig ng marami. So, verse 9, unya, dakpon kamo sa mga tao aron sa kiton, ug unya patyon, kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako, ug daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo, ug magbinudhiay, ug magdungtanay sila. Unya daghan ang mini ng mga propeta, ang manungha, ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. So, kung yung tanong ko po kanina, ano bang kalapastanganan ang inutukoy dito sa talata? Base po sa ating binasa mula verse 3 hanggang verse 11, ang tinutukoy po dito kalapastanganan, base sa ating pag-aanalisa, ay hindi po kalapastanganan na maraming mga killer, snatcher o ano pa man. Hindi lang po yun, pero saklaw na po yun. Pero yung pinakapunto po dito na naunawaan ko, itong mga isa man, mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta, mapagkunwaring mga ngaral, at mapanlinlang na tagapagturo ng kautusan. Ito ang katampalasanan na tinutukoy dito sa Matthew chapter 24 verse 12, na kung saan ang karamihan sa atin ay naging biktima sa kalapastanganan o katampalasanan iyan. Dahil tayo po ay mga salin. Tayo po ay mga natira na nagpatuloy na umaasa at hindi nagpaapekto sa panlalamig sa pag-ibig. So, nasagot na po natin yung ating guide question number 1. Kung anong uring katampalasanan ang tinutukoy dito sa Matthew chapter 24 verse 12. Ito po ay ang tinutukoy pong katampalasanan dito ay ang pangangaral ng mga mapagkunwaring mga tagapagturo at mga pastors o ano pa man. Huwag po kayong masaktan dahil yan po ang katotohanan. Kung hindi kayo nagkunwari, hindi kayo dapat masaktan. So, yan po mga kapatid. Atin na pong na-trace dito kasi ang most kadalasan interpretasyon ng mga mangangaral pagka dumating dito sa Matthew chapter 24 verse buong chapter na ito, ang tinutukoy daw dito na dadami at sasagana at lalaganap na nakatampalasanan ay yung pagpatay, yung anong tawag nun? Pangangalunya, pagsamba ng Diyos-Diyusan. Although sakop yun, pero bakit nagkaganon? Dahil po sa mga minit na mga propeta. Dahil po sa mga mapandindang na mga ngaral. Maya-maya po malalaman natin kung paano po ginawa, paano po isinasagawa ng mga mapandindang na mga ngaral at humantong sa panlalamig sa pag-ibig. So, guide question number 2. Sino ang lapastanganan? Sino ang tampalasan? Sa Bisaya ba, pagkatampalasan yun mo? So, siyempre,
Dahil po, ang guide question number 1, ang sagot natin, yung pagturo ng mga maling katuruan. So, siyempre, kung sino ang lapastangan, yung tagapagturo. So, yung mingini na prophets, ang lapastangan. Sa Matthew chapter 24, verse 23 to 28. Matthew chapter 24 verse 23 to 28. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Misaya o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Misaya at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Elohim. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetre. Okay, salamat bro. Buitri yung sa ibang beso ni Agila. Yung mga vulture. So, basahin ko po sa Bisaya version, ito po yung sinasabi. Unya, kung adunay muingon kaninyo, tanawa, ani ara ang Bisaya? O ato adidto, ayaw pagtuon ini. Oh. Kay manungha ang mga mini nga mga Misaya ug mini nga mga malalagna o propeta maghatag og dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron pagpahisalaag kun mahimo bisan sa mga pinili. Kun mahimo bisan sa mga pinili. So, sa guide question number 2 kung sino yung lapastanganan, yung mini na prophets. Paano makikilala ang mini na prophets? Kasi puro claim ngayon. Pagka nagturo sa kautusan, claim, ako ang tagapagturo. Lingkod ng Elohim, lingkod ng Panginoon. May authority, kasi lingkod ng Panginoon. So, paano natin makikilala ano ang gawain o ano ang posibleng makikilala mo sa pamamagitan ng kanyang karakter na siya ay propetang mini or mapanlinlang na tagapagturo. Ito ang sasabihin ng propeta. Sabihin niya, ito, unya, kung adunay mingon kaninyo, tanawa ani adiri ang Misaya. Kung yang mga ngaral na yan magsasabi, andito yung Misaya. Andun sa loob ng kwarto ko, nakaupo ng red chair, nagkaganon-ganon, nag-rocking chair. Tahasan po na siya ay huwad na propeta. At sabihin niya, nakakausap niya ang Misaya, nakakausap niya ang Elohim, mukha sa mukha. Klaro kayong namutbot kaday. Mga dili angay tuuhan. Kung maingon ang tao, nakikistorya na ko ang Elohim. Nakakausap ko ang Elohim, mukha sa mukha. Ngilingig pa kang misis. So, yan po ang isa sa mga palatandaan kung yan ang karakteristik ng isang tagapagbahagi ng salita, kung ganyan po ang kanyang katangian, siya po ay napapabilang sa huwad na mga ngaral. Verse 24, kaya mutungha ang mga mini nga mga Misaya ug mini nga mga manalagna ug maghatag og dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron pagpaisalaag kung mahimo bisan sa mga pinili. Di mayano, kaya apil ang pinili, pasalaagon pa yun. Mo nga, di tayo magtaka ba? Na ba't kayo, na ano pa? Ba't ka naloko pa? Ba't ka nailad ba? Dahil,
kung mahimo, sabi sa Bisaya, kung maaari sa Tagalog, kahit yung mga pinili ay malinlang pa. Verse 26, og kon may moingon kaninyo tan-awa ato siya sa dapit nga awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. Kung moingon sila tan-awa nagtago siya diri sa kwarto, nagtago siya diri, ayaw kamo pagtuon ini. Sabi ng ibang naalala ko po, bati man ang ating paparinggan, pinaparinggan-ringgan, paringgan talaga natin. May kapatid po tayo nagsabi na nakakausap niya sa silid niya ang Misaya. At nakakausap niya. At sabi niya, at sa tuwing tayo po ay nasa pag-share ng salita ng Elohim, sabihin niya, kung paano niya nakakausap ang Misaya, makakausap daw natin lahat. Pagka malinis ang iyong puso, makakausap niyo ang Misaya. Kung unawain mo ang kanyang salaysay, parang sinasabi niya, kayong lahat ay marurumi ang inyong puso. Dahil siya lang ang nakakausap sa Misaya. Nagsarabukas daw sa pintuan ng kanyang aparador ang Misaya. Huwad na pag-uugali. Lumulutang sa kanyang ugali o sa kanyang pagkatao ang isang identity na binabalaan tayo na huwag tayong maniwala. Hungog ra jud kayo ta kumututa. Kay ang anak sa tao moabot sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay adto sa magpundok ang mga uwa, mga agila. At ina po itong nabigyan ng isang topic na pagtatalakay itong kung saan ang mga patay andun ang mga agila. Ito po yung ang patay po dito, yung po mga taong walang Torah. At ang mga agila dito, yung mga mapanlinlang at mapagkunwari, mga peke na mga ngaral na kung saan ang sinisip-sip ay ang pera ng mga patay. So, nasagot po natin yung ating guide question number 2. Nasagot natin na ang mga tampalasan ay ang mga fake na mga ngaral at ang kanilang pag-uugali atin na pong nailahad. Yun po ang pag-uugali. So, dadako tayo sa guide question number 3. Ano ang nilapastangan? Nilapastanganan o nilapastangan ng mga huwad na propeta. So, syempre, ang nilapastangan nila ang salita o ang Elohim. Dahil ang Elohim, sabi sa John chapter 1 verse 1, ang Elohim ay salita at ang salita ay Elohim. So, dito na po tayo magbibigay ng senaryo upang ma-aware ang mga tao at maging makakilatis po sila ba sa mga huwad na propeta na pagalagala sa YouTube, pagalagala sa daan, pagalagala kung saan para makapagpanlinlang. At ang iba ay pinaglilingkuran. So, ito po, ang guide question number 3 ay ang nilapastangan or nilalapastanganan ng mga huwad na propeta ay ang salita. Paano nila nilapastangan? Basahin muna natin ang 2 Peter chapter 3 verse 16. Simulan mo sa 15, bro. 2 Pedro 3:15 at 2:16. Isipin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Elohim. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan.
kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Okay. Ang salita ang nilalapastanganan ng mga huwad na propeta. Ngayon, paano nila nilapastanganan? Binigyan ng maling kahulugan. So ngayon Bro Rui, ikaw nag-claim, ikaw lang ang may tamang kahulugan. Huwag mo mahimo, huwag mo na ikamaturan. Ang identity ba, kaugalian ng isang huwad na propeta, kasi itong pag-iisip na ito, sabihin na natin itong pag-uugali na, sabihin natin itong huwad na mga propeta ay noon pa sa panahon ng mga apostolis nandun na yun. Ando na yun. Mga kalaban ng mga apostolis na nangangaral din ng salita. Ngunit hindi tama ang pagkapaunawa dahil mayroong, sinasabihin na natin, mayroong hidden agenda na nakaabang para ba't nila ginawa yung mga ganoong pagtuturo. So, kung ating unawain ang chapter 3 ng 2 Peter verse 16, ang sabi, mayroong mga mahirap unawain sa sulat ni Apostol Pablo. At binigyan ito ng maling kahulugan ng mga mangmang. At tulad sa ginawa nila sa ibang parte ng kasulatan na kung saan yun ang magdudulot sa kanilang sarili sa kapahamakan. This is nangyayari po ito sa atin. Itong stage 1, binigyan ng maling kahulugan, masasabi ko po doon sa ating mga kapatid na dahil bukal po tayo dito, walang lipod-lipod, doon sa ating mga kapatiran ng mga Kristiyano, na kung saan iniisip nila, inunawa nila na si Apostol Pablo ay nag-discourage sa kanyang pangangaral. Ang motibo ni Apostol Pablo, inunawa nila na i-discourage ang tao upang sundin ang Torah or kautosan. Ganun po ang mali na pagkaunawa. Itong sa baba, sabi nila, katulad din sa ginawa nila sa ibang parte sa kasulatan. Mayroong mga mangangaral na naniniwala sa Torah. Pero ang Torah, ginawang puhunan upang makapagtayo ng napakalaking pamumuhay. Ginawang puhunan po mga kapatid, ang Torah ng mga huwad na mga mangangaral. Dahil mayroon pong ginawa na pagpapaunawa na kahit po yung pinili, nalinlang pa. So, guide question number 4. Paano nila pastangan ang salita ng Ama? Paano nila pastangan ang salita ng Ama ng mga huwad na propeta? Paano nila ito nilapastangan? Sa paraan ng pagdagdag bawas nila sa salita ng Aba. Hindi nila hindi nila binigyang halaga ang babala sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Pakibasa bro. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Sa Deuteronomy chapter 12 verse 32. Verse 12, chapter 12, verse 32. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Okay. Dito sa New Testament, kung tawagin, Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Oh. Revelation chapter 22, verse 18 Verse to 18 to 19. 19.
Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng iluhim ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan man ng iluhim ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na ibinabanggit dito. Amen. So, ito po yung babala. Ito po yung babala na huwag dagdagan, huwag bawasan ang kanyang salita o utos. Pero, tila ba hindi ito napapansin ng mga tao? Na kung saan yung mga leader ng relihiyon, mga mangangaral, mga leader ng mga sekta, yano-yano lang, easy-easy lang, napakadali lang sabihin, corrupted yan. Napakadali lang sabihin, hindi tama yan. Wala sa kanilang pag-iisip ang babala na huwag dagdagan at huwag bawasan. Hindi nila iniisip na mawawalan sila ng karapatan sa pagkain sa punong kahoy na may bunga na nagbibigay buhay. Hindi nila iniisip yun. At ang nangyari sa mga tao, lahat po tayo ay nakakabasa, lalo na sa mga nakakabasa. Alam na alam, kahit hindi man babasa, alam na masama na kukunan o dagdagan ang salita ng Ama. Hindi pa tayo naging mananampalataya dito sa Torah community. Hindi ka pa naging devoted sa relihiyon mo, alam mo na hindi dapat bawasan at dagdagan ang salita. Nung naging Kristiyano ka, napabilang ka sa Kristiyano mong pananampalataya noon, wala kang kautusan. Tama. Wala kang kautusan, pero sure ako, may takot ka na dagdagan o bawasan ang salita ng Ama. Mga Kristiyano. Kahit itong mga Kristiyano, dahil tayo po'y mula sa Kristiyano pananampalataya, ayaw nila sumunod sa utos. Pero, takot sila magdagdag bawas sa salita ng Ama. Yun ang sitwasyon ng Kristiyanong pananampalataya. Yan ang stage 1 na sinasabi binigyan ng maling kahulugan ang sulat ng ating mahal na kapatid na si Apostol Pablo. Yan ang sabi ni Apostol Pedro. Pero, kung tingnan din natin sa Matthew chapter 24, mayroon pong dalawang pagdating ng mga fake na mga mangangaral. Doon sa itaas, sa panahon ng mga apostolis, may dumating. Matapos may discuss ni Misaya na manglamig yung pag-ibig ng marami, may dumating uli. Sa baba at yun na yun, magsasabi, andito ang Misaya. Andun sa silid ang Misaya. Andun sa wilderness ang Misaya. Nakakausap ko ang Misaya. Yun ang mga pag-uugali ng mga fake na mga prophet. So, paano ba nilinlang ng mga mapanlinlang na tagapagturo itong mga Kristiyano? Kasi napakarami ngayong Kristiyano na umalis sa pagka-Kristiyano at tudutira sila sa pinanggalingan nilang Kristiyano. Dahil sabi nila, wala kayong kautusan, hindi kayo maliligtas. Di ba? Sabi ng mga anti-Christian na mga grupo, kayong mga Kristiyano, hindi kayo maliligtas. Wala kayong kautusan. Tama o mali? Tama. Di ba?
Dahil kung naligtas man sila, nasira ang kanilang kaligtasan dahil ang maintenance ng kaligtasan ay yung kautusan. So, sira. So, tama sila doon. Ngayon, kumusta ka, brother? Kumusta ka sa iyong pagsunod sa kautusan? Mas mabuti pa yung Christian noon. Tayo. Mas mabuti pa yung mga Kristiyano. May takot pa na kunan o bawasan ang salita. Pero ikaw ngayon, brother, ikaw ngayon, sister, napakadali lang tanggalin ng inyong leader ang mga verses at sabihin niya, corrupted. Corrupted to, tampered. Di ba? Tampered to, tampered. Corrupted to. Yun ang nangyari. Paano ginawa? Ito ang ginawa. Mula ikaw sa Kristiyano. Example to ha. Ito yung senaryo. Sagot natin sa guide question number 3. Paano nila pastangan ng mga buwan na propeta ang salita ng Ama. Ganito. Paglapastangan nila. Una, binigyan ng maling kahulugan, which is, yun ang nagawa ng ating mga kapatid na mga Kristiyano. Pero, hindi natin masasabi na talagang intensyon nila dahil hindi ba niya nagbibiro. Nagbibiro ba yan sa pagsamba? Hindi. So, andon sa kanila yung pag-ibig, ngunit hindi nga lang nila naunawaan ang kautusan kahit nasipa nila o ang kasulatan kahit nasipa nila ang kautusan ng Ama. Pero ngayon, may mga sumusunod na sa kautusan ng Ama at tayo mula ron. Yan ang katotohanan. Paano tayo napunta ron? Dahil, nung tayo'y Kristiyano, nung kayo ay Kristiyano, o tayo ay Kristiyano, may lumitaw na isang tao na naghahayag na may kautusan. Ito yung senaryo, example po ito kung paano po nilinlang ang tao. Lumitaw itong isang tao. Ipinaalam sa iyo na may kautusan ng Ama, covenant. May covenant ang Ama, which is tama po. At dahil sa kawalan mo ng alam sa pagiging Kristiyano mo na may kautusan pala ang Elohim bilang pakikipagtipan mo sa Kanya at pagkilala na Siya ay yung Elohim, nagulat ka at na-amaze ka. Nagpapasalamat ka, salamat Elohim. May kautusan ka pala. At ito ang covenant. Masayang-masaya ka na nalaman mo na may covenant. Pero anong ginawa? Dahil Juan na propeta po yun. Tinuruan ka nga, may kautusan. Pero hindi mo namamalayan na simple lang sinabi niya, yang sulat ni Pablo, tagpas lahat yan. Tagpas lahat yan. Dahil si Pablo ay son of perdition. Doon, sa unang pagkarinig mo, parang natakot kang maniwala. Pero dahil konbinsido ka sa kanyang unang paliwanag na may kautusan, yes, totoo, makonvince ka talaga dahil tunay man yun. Ramdam mo na may kautusan. Pero nung sinabi niya na huwad o piki si Apostol Pablo, ang ginawa mo, hindi ka naging vigilance. Dapat, kung hindi ka mambabasa noon, dahil ikaw ay Kristiyano, hindi ka mambabasa sa Torah, 5 books of Moses, dapat doon ka sa sulat ni Juan. Kung sino mang magdagdag o magbawas ng kasulatang ito ay paparusahan at aalisan ng karapatan, dapat doon ka natakot. Pero, paano ginawa ng isang mapanlindang na mga ngaral? Ako ang nagising sa inyo mula sa Babylonian. Ako ang naghango sa inyo. So doon ka, parang may utang na loob ka ba? Nagkaroon ka kaagad ng utang na loob sa taong yun na kung saan peke na mga ngaral. Paano kung nasabing peke?
basta-basta lang tinanggal yung sulat ni Apostol Pablo. Tapos, ganun ang nangyari. So, dahil sa nagkaroon ka ng utang na loob, dahil siya ang nagpaalam sa iyo na may kautosan, sige na lang. Sabihin mo, importante, ang covenant, bahala na yan dyan. Yan si Pablo, wala yan. Sinungaling yan, piplikara yan. Maraming pagkatao. So, ikaw, tayo noon, oo nga, may punto siya. Kasi itong si Apostol Pablo, labas-pasok sa kanyang paliwanag. Yun. Ha? Tapos, noong binanata na si Apostol Pablo sa mga meeting, sabihin ng ibang tao na-amaze ba? Yada halalwaya alakayam. Purihin ang Ama. Nung inalis ang magigiting na apostol, sinabi ng nalinlang, Yada halalwaya alahayam. Purihin ang Ama. Tinanggal si Pablo, napayada ka, napasabi mo, purihin ang Ama. Tinanggal ang apostol Pablo. At ang reply mo, Yada halalwaya alahayam. Bakit? Nalinlang ka na. Hindi mo naisip na sinabi ni Apostol Peter na ang karunungan ni Apostol Pablo ay mula sa Elohim. Dapat nag-isip ka na na-acknowledge si Apostol Pablo ni Apostol Peter. At kung in-acknowledge si Apostol Peter at kung si Apostol Pablo ay isang manlinlang, ibig sabihin na linlang niya si Peter. Okay ba yun? At itong si Peter ay pinuno ng mga apostol. Posible na lahat ng apostol ay nalinlang din ni Pablo. At ngayon, itong dumating na piking mensahero ang inaakala mong hero. Pagkatuy-tuy ninyo, kay baoy nagdasusi. Sabihin niya, ako ang may dala ng susi. Sabihin ng mga piking mga ngaral, ako ang may dala ng susi authority. Ngunit wala pong mababasa kahit sa propesiya na siya ay magdala ng susi. Ang may dala ng susi, sino yung mababasa? Si Pedro. At ang sabi ng may hawak ng susi, ang karunungan ng ating mahal na kapatid na si Pablo ay mula sa Elohim. Ngayon, kung ang karunungan ni Apostol Pablo ay mula sa Elohim, yang nagtagpas ni Pablo, saan nagmumula ang karunungan na yan? Huwag mong sabihin sa akin, kapatid, mula sa Elohim. Ginawa mong sinungaling si Apostol Peter. Kung sabihin mo na ang karunungan ng inyong pinuno na nagtagpas kay Apostol Pablo, ginawa ninyong sinungaling si Apostol Peter. At hindi lang si Apostol Peter, ang buong apostoles. Dahil si Apostol Peter ang pinuno ng apostoles. At sinabi niya, ang aking mahal na kapatid na si Apostol Pablo, sumulat sa inyo gamit ang karunungan mula sa Elohim, bigay sa Elohim. O bigay sa Elohim ang karunungan ni Apostol Pablo. Ngayon, tinagpas ng leader mo, tinagpas ng mga ngaral na sinundan mo, magtanong ka sana, kung nasabi ni Apostol Peter na ang karunungan ni Apostol Pablo ay mula sa Elohim, saan kaya nagmumula ang karunungan ng hero na ito? Tanungin mo sarili mo, kapatid. Dahil nasa bitag ka ngayon. Kung salida pa sa prosing, you are in danger. Nasa panganib ang pananampalataya mo, kapatid. At kung hindi mo yan maihandle at hindi mo yan, hindi ka makakawala dyan, hahantong ka sa sitwasyon na lalamig ang pag-ibig mo. So, anong nangyari? Ginising ka na may kautosan. Pero nung ginising ka na may kautosan, inanggal naman ang ibang parte ng kasulatan. Tama yon. Yun talaga ang mismong nangyari. Nung pinaalam sa inyo na may kautosan, kasabay din tinanggal ang ilang parte sa kasulatan. Dahil sinabi niya, corrupted to.
at hindi ka naging vigilance doon. Napaisip, hindi ako naniniwala na wala kayo, hindi kayo makakapag-isip noon nung tinanggal. Totoo ba to? Pero, dahil sinabi niya, ako ang nagising sa inyo, pinulot ko lang kayo mula sa kangkungan. Ngigan mo doon. Saan kayo kung wala siya? Saan kayo kung wala ako? Ito yung mga kataga na binitiwan ng isang peking mangangaral. At ikaw naman, na-amaze ka, oo nga, dati wala akong alam na may kautusan. Hindi mo utang na loob sa kanya yan. Dahil kung tutusin, matagal na ang salita ng Elohim. Hindi mo lang pinansin. Ngayon, paano nila nilapastangan? Paano nilapastangan ng mga ngaral na ito? Sa pagpapatuloy. Tinanggal ang sulat ni Apostol Pablo. Sinundan pa, tinanggal ang ibang verses ng nasusulat sa Torah. Nung sinabi na si Moses ay sinalubong ng isang anghel ng Elohim upang patayin, sabi niya, hindi yan totoo, corrupted yan. Nung itinaas ni Moses ang tungkod na may ahas na bronze, sabi niya, hindi yan ahas, tupa yan. Nung narinig mo, yada, halalwaya, alahayaw. Kulang ka sa pag-aaral. Muna yung nahitabo, mga iso, kinulang ka. Bakit ka kinulang? Pero kung nakikinig ka lang sana sa babala na wag bawasan, wag dagdagan, hindi ka sana magkaganyan. Pero ika nga, kahit kung pinili, malilim lang. Kaya, ano yun? Sabay tayo noon, tupa nga, amis pa, sabay pa, tunay nga, Elohim, kami ay nakalaya sa katotohanan na ang itinaas ay hindi pala ahas, kundi yun pala ay tupa. Pasti lang. Pagka nakong ilan. Ngayon, hindi na ang nangyari sa iyo habang binabasa mo ang Torah, hindi ka na sigurado kung alin ang tama. Habang binasa mo ang Biblia, mayroon ka ng duda. Baka corrupted to. Kaya mayroong isang testimonyo ng isang kapatid. Sabi niya, dahil sa piking mensahero na ito, na pagtanto niya na ang Biblia ay walang mabubuting idudulot dahil hindi niya alam kung alin dito ang totoo. Dahil na mind condition siya ng mga ngaral na ito na ang Biblia ay corrupted at ang nakakaalam kung alin dito ang totoo, siya lang. Siya lang. Siya lang ang pwede magsabi, ito yung sinasabi dito. O siya lang ang nakaunawa dahil mayroon siyang direct revelation mula sa Elohim. Kaya, yung taong yon, sabi niya, nung may namigay ng Biblia, nagyaw-yaw siya bro, sabi niya, hatag-hatag Biblia. Kwarta pa yung hatag, puslan pa. Hatag Biblia, puslanan. Bakit? Bakit nasabi sa tao yun? Dahil na mind condition siya sa mga ngaral na ang salita ng Biblia ay walang katotohanan at ito ay corrupted. At yan ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Na ano ka ba? Na brainwash ka na ang Biblia ay corrupted at naiisip mo, ang laki pala ng corrupted, no? Biruin mo, ang itinaas dito, ahas, pero yun pala ay tupa dahil ang simbolo ng Misaya ay hindi ahas at kundi tupa. Ganun ka lang kadaling niloko. Gusto nyo pong marinig ang aming explanation dyan, nasa YouTube channel po ng Torah Community po.
pakipuntahan niyo lang ang playlist at i-click niyo yung icon. Punta kayo sa playlist at tingnan niyo yung tungkod at ang ahas. Andun po yung paliwanag doon. Kung tupa ba o tungkod, ahas ba talaga ang itinaas ni Moses? Para hindi po kayo malilito. Dahil alam ko po, namilit-pilit pagid ba? Nakapulupot pa ang serpent understanding sa inyong pag-iisip. Ganon po tayo niloko. Ganon po tayo lulukuhin. Sa mga hindi pa naluloko, ganon po kayo lulukuhin. Sinabihan kayo sa katotohanan, tapos inalis ang katotohanan. Bakit ko nasabi? Pinaalam nga sa iyo, may kautosan. Pero, siya lang ang makadiscuss kung alin dito sa kautosan ang dapat sundin. Alin dito sa nasusulat ang totoo o hindi. Dahil pinatunayan niya sa iyo at na-convince ka na ang buong Biblia ay corrupted. Yan po ay ang gawain ng terrible propeta ay yan ay makasalanan. At i-interpret niya ang law, ang Torah, ang kautosan na ayon sa kanyang gusto. At sabihin niya, hindi yan, ang sabi diyan, revive the kingdom. Hindi yan, seek ye first the kingdom. Ang sabi diyan, revive the kingdom. Ikaw naman, oo nga, paniwala ka. Dahil pag huhudyat kang alis, sabihin sa'yo, aalis-alis ka. Lahat ng natutunan mo, hindi mo malaman ang kautusan. Ang kubinan, kung hindi dahil sa akin, nasan kayo nung wala ako? Pinulot ko lang kayo sa kangkungan. Sabihin ng mga nakikinig, yada halalwaya alahayam, purihin ang Ama. Tapos nagmumura ang piking mga ngaral. Minumura yung tao na umaalis dahil nakakamalay na siya ay nilinlang. Nung minura ito, sinabihan ng mga masasamang salita, ang nakikinig sabi, yada halalwaya alahayam, purihin ang Ama. Ibig ba niyong sabihin mga kapatid, habang minumura ang tao, napupuri ang Ama? Loko kayo mga kapatid. Naloko kayo. At ngayon, nagkabistuhan na, unti-unti nang nahubaran ang huwad ng mga ngaral. Ang nangyari, ilan-ilan sa inyo na kritiko, kumismo, humingi na ng tawad. At yung ilan, nahila sa kanilang pride, ayaw maghingi ng tawad. At nawala na ng tiwala sa salita. At doon po nangyari ang sinasabi na kung dadami lalaganap ang kalapastanganan, katampalasanan, lalamig ang pag-ibig ng marami. At marami pong nawalan ng gana. Marami pong mga tao na nawalan ng gana na maniwala sa salita dahil po sa mga huwad na propetang ito. Dahil po sa mga huwad na mga ngaral na kung saan sinisip-sipan lang ang mga member at yung ibang nakaka-witness na mga tao at nakakakita sa nangyayari. Pag may nakarinig ng isang taong nangaral na buong pusong nangaral sa salita ng Ama o nagbahagi sa salita ng Ama, hindi na pinakikinggan. Bakit? Anong nasa isip ng tao? Yan, katulad pa rin yan noon. Iisipin na ng tao, ayan, si Brother Rui, walang pagkakaiba yan. Pera-pera lang yan. Malaya ka kapatid. Pero sabihin ko sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Yan po ay dulot ng pagkalinlang mo at kaya ikaw ay nanglamig sa pag-ibig. Saan ang pag-ibig mo nanglamig? Sa salita ng Ama na kung saan sinira ng huwad na mga ngaral. Sinira. At hindi lang ikaw, ang maraming nag-observe lang sa nangyayari, pati ang mga taong yan manglalamig. At masasabi ko po mga kapatid, na ang fulfillment ng prophecy ito na binitiwan ng Misaya, nung tinanong siya ng mga apostolis ay nagaganap po sa ating panahon.
na darating ang panahon na lalaganap ang kasamaan at ang kasamaang iyon ay ang mga huwad na propeta. Marami pong uri ang huwad na propeta. So ano ang naging epekto sa ginawa ng mga huwad na propeta? Mawawalan po ang tao ng tiwala sa salita ng Ama. Yan po ating guide question number 5. Ang maging epekto po sa mga huwad na mga mangaral, ang epekto po nito sa tao, ang tao ay mawawalan ng tiwala sa salita. Dahil buo na yung tiwala mo, mabahagian ka sa sinabing will of humanity. Dahil siya yung sole signatory, tapos hintay ka ng hintay, tapos hindi nangyari, nawalan ka na lang ng pag-asa, at yan tuloy. Pag na-prove mo na nga, hindi pala totoo, naloko pa lang kami, so umalis ka. At ang epekto sa'yo, pati yung salita ng Ama, parang ayaw mo nang maniwala. Madi-discourage ka na. Dahil ngayon, sa grupo mo, todo bigay, 100% yung tiwala mo, mabahagian ako sa gold, tapos nakapaglingkod pa ako sa Ama. Diaw mo na. Kaya yung iba, kahit maganda yung pakikitungo niya sa kanyang kapatid, walang ginawang masama ang kanyang kapatid. Pero nung nagseparate sa grupong yan, dahil una itong kapatid na nakaalam na yan ay isang panlilin lang, pero dahil sa nag-after itong isang kapatid rin, na yumaman sa wealth of humanity na siya yung sole signatory, yung peking mensahero, kaya yung kapatid na umalis, pinagsabihan na kung ano-ano. Biruin mo, sabihan, LOL! Ruwi! 65K ang natangay niyan during Feast of Harvest. Biruin mo, kapatid, wala kang ebidensya, wala kang katuturan, nagparatang kasi yung kapwa. Bakit? Para proteksyonan mo yung kinabibilangan mo ngayon at kumakapit ka na ngayon sa isang hilo na pag-asa. Dahil nakikita mo na, parang hindi yata ito matutuo, dahil magkatutuo, dahil noon nung umalis tayo sa pinamungahan, ang sabi, bukas na bukas, budgetan ng 1 million, magpatayo tayo ng house of worship sa Cebu. Mas maganda pa kaysa pinamungahan. Ilang bukas na ang nangyari, kapatid? Hindi ako matutulog ngayon. Ipapaprepare ako ang budget para sa pagpapatayo ng house of worship sa Cebu. Asa na? Kaya kapatid, ang pag-asa mo ngayon, nakahawak ka na lang sa hilo. Ano? Sinulid. Oh, hilo sa inyo. Bakit? Lipong naman ng hilo sa inyo. Nakahawak ka na lang ngayon sa sinulid. Yung pag-asa mo. At matapos yan, ito'y babala at paalala pagka hindi ma-meet yung expectation mo sa kinabibilangan mong grupo ngayon, kapatid. Pag hindi yan ma-meet yung ine-expect mo, bagsak. Babagsak ka at mawawalan ka ng tiwala sa salita. Ito bilang concern, pinaalalahanan ko ang mga napapabilang sa grupong iyan. Dahil, biruin mo, pinagbintangan ako na nangamkam ng 65K during Feast of Harvest. Ako po ay nandun sa Manila during Feast of Harvest. At napas mo po ako sa airport. Hindi nyo alam yun? Ang pangako, salubungin nila ako bago ako lalapag sa airport, nakaantay na yung sasakyan. Dahil sabi ko, hindi ako sanay sa Manila, hindi ako nakapunta ng Manila, hindi ako nakapasok ng airport kahit kailan. Kaya, kung maaari, pagdating ko dyan, andyan na kayo. Pero anong nangyari? Ang usapan, 1 p.m. ng hapon. Pinick up ako anong oras? Alas 5 ng hapon. Walang kain-kain dahil hindi ko alam kung saan ang kainan doon. Oh.
Tapos yung nangyari, dahil hindi ko alam paano magsakay o ano ang gagamitin sa na bag sa airport, dahil akala ko para lang yung ano, simple lang. Eh, mga salbahis pala yung ano doon, ipag-itsama na yun ng mga bag. Tapos yung nilagyan ko na bag, yung ano lang, yung bang, anong tawag yan, yung kagaya yan? Yung parang eco bag lang, pero may zipper. Tapos, akala ko okay na yun. Pero, ay ilabay-labay mo tayo. Tamak-tamakan mo tayo sa ilang mga malita. Tinatapon-tapon lang pala ng mga crew doon. Kaya nung hinintay ko, pagkalabas ko sa aeroplano, tanong ako sa kasabay ko, saan ba makukuha yung bag? Mas mabuti na yung magtanong kaysa mag-asip na alam mo, baka saan ka makapagintay, CR yung mapaghintayan mo. Eh, tanong ako na, bay, Bisaya mo to siya, pag-abot. Kasi, biruin mo, kalukuhan talaga. Pag galing namin sa Mactan Airport, Bisaya pa yung mga tao. Paglapag sa Manila, pag baba namin sa aeroplano, Tagalog na lahat. Pati yung kasama ko. Kaya tinanong ko, bro, Tagalog na rin ako. Sabi ko, asan ba yun makukuha yung bag? Siya andun sa ano? Sa baba, andun sa yung hulatanan ba? Labas ako dun. Hinintay ko yung bag ko. No? Ala, sabi ko, asa na kayo yung bag ko? Ayun, lumabas yung bag ko. May mga lumabas na damit. Nakita ko yung kulay ng yung bag ko ba? Ayay. Tapos nakapatong na yung mga pinilo na sinina ko. Disgrasya ko, nagisip. Kaya tuloy, ang nangyari doon sa airport, mga damit ko at damit ng mga pari na i-anuit noon, ay nakasapuang ako. Asa magugsulan na may lain. Tapos, sabihan ngayon, Lun, Rui, 65K ang natangay. Kapatid, napakakapal ng mukha mo. Ano ka na? Troy? Kapal ang mukha mo, Troy Castro. Nalipasan pa ako ng kain. Tapos sabihan mo, nagtangay ng 65K during Feast of Harvest. Wala po akong perang nahawakan during Feast of Harvest. Andun po ako sa Manila. At napasmo po ako doon. Pagdating ko roon. Hindi mo alam yun. Alam mo, anong oras kami kumain? 8:00 na ng gabi. Tapos sabihan mo, nakapagtangay ng pera. Wala po akong hinawakang budget. Kaya pag mag-miss yung expectation mo sa kinabibilangan mo ngayon, kapatid, babagsak ang pag-asa mo. Baka maghikog ka pa. Huwag kang palabi doon. Baka marintoy yung utak mo. Kaya, binabalaan, pinapaalalahanan ko po bilang concern. Ito yung ginagawa sa atin ng peking mensahero inaasahan ninyo. Minula tayo sa kautusan, inalis ang ibang parte sa kasulatan. Hindi ka na makapaghindi dahil sabihan ka man, ako ang nagising sa iyo mula sa Babylonia. Saan kayo nung wala ako? Tapos doon ka natatakot? Dapat natakot ka na kung aalisin ang ilang parte sa kasulatan, mawawalan ka ng karapatan, aalisan ka ng karapatan. Ya, kapatid, ako, habang nagpapatuloy tayo, nung kasama tayo noon, habang marami nang inaalis na parte sa kasulatan, hindi na ako makakatulong. Sabi ko, Elohim, nasa tama pa ba ang desisyon ko? Tapos kung makapag-comment, Lord, Rui, 65K ang tinangay during Feast of Harvest. Kapal ng mukha mo, Brother Troy. Kaya babalaan ko kayo. Kayong mga nakapag-isip na ngayon, kung kayo man ay makakarinig sa workshop na ito, normal po na maramdaman ninyo ang pagkawala ng tiwala sa salita.
Dahil na-brainwash po kayo ng peking mensahero. Dahil ang tunay na mensahero, hindi yan mangingialam sa salita dahil mensahero siya. Wala siyang karapatan na alisin ang salita. O dagdagan o bawasan man. At ang mensahero po ng silangan ay hindi po siya. Ang mensahero ng silangan ay ang Misaya. Dahil kung ipagpapatuloy niyo po yung Isaiah chapter 11 verse 46 verse 11, ipagpatuloy niyo sa baba, ang tinutukoy po niyan. Propesiya po yan sa pagkasilang ng ating Misaya. Doon sa silangan ng Israel. Iba po yung silangan, iba po yung malayong silangan. Nasa Far East po tayo. Pagka mayroong silangan, silang kami na! Tambalos-los yun mo. Kami ni. Pag sure mo, oy, hunungan na ninyong ilusyon. Nakita yun sa Elohim ang inyong kahangol o mahandi. Nahimok ninyo ang pagpanaot sa inyong isikataw tungod sa gipasalig ninyo nga madawat nga kwarta, bulawan. Unya inyong intahay maulipon ang mga Amerikano. Buhi pa kayo sa kong panumduman mga igsoon. Tapos yung ibang mga pare, kahit nakakahalata na panlinlang yung ginagawa, okay lang, dahil nakakatanggap ng 12K buwan-buwan. Kapatid, napakababaw ng iyong prinsipyo. Ang pinroteksyonan mo yung 12K buwan-buwan, hindi yung katotohanan. Ating conclusion po sa ating topic na ito, basahin po natin yung Daniel chapter 12, verse 3 to 13. Daniel chapter 12 verse 3 to 13. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Okay. Sige, claim naman kayo, yung pinuno nyo, yun ang matuwid. Nagniningning ba? Umaakay sa marami patungo sa kabutihan, sa parang baliktad yata nangyari. Ang ginawa ng inyong pinuno, pinagpaaway-away kayo. Inaniman kayo ng pagdududa sa bawat isa. Sa loob ng pagsasama ninyo, i-analyze niyo po kapatid, i-analyze niyo po ang nangyayari sa loob. Tinaniman po kayo ng walang tiwala, pagkawalang tiwala sa bawat isa. Bantayan mo siya, tapos bantayan mo siya, dahil ito yung ano natin. Tapos ikaw naman, dahil na-brainwash ka na may gold siya, bantayan ko ni kayo kung mahitabo, kung mangyari na mabantayan ko to siya na mayroon siyang ibang pakay, kahit wala siyang ibang pakay, report mo na kahit kung ano. Dahil, nag-after ka na mapadikit doon sa peking mensahero mo. Dahil, ang ina-after mo doon, yung wealth of humanity. Biruin mo, may pira ka na, nakapaglingkod ka pa sa Elohim, grabe, package! Tapos kung ano-ano na lang sinasabi. Ano yun? The most important person of our time. Most important person of our time sa mata ni mo? Wala pong ibang importante. Ang maging mapagmatsyag para hindi mamlang. Yan ang importante. Dahil bawat isa sa atin, responsibilidad po natin ang ating mga
sarili. Dahil pagdating ng panahon, hindi ka i-judge na sabihin, ikaw, ba't ka naging masama? Di po pwedeng sabihin mo, dahil kasi niya, dahil ni Bro Rowie, dahil ni Bro Alban, hindi gano'n. Hindi po yung valid na rason. Responsibilidad po natin ang ating sarili. Hindi mo pwedeng irason, naging masama ako, Elohim, dahil ni Peter. Naging masama ako, Elohim, dahil sa picking mensahero. Hindi yan pwedeng irason. Dahil andito na po si Moses at si Elijah. Ang Torah, siyang magturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Andito na po yung salamin upang iharap mo sa tao na nagpanggap na mensahero. Kung siya ay mag-akma dito, yan, siya yan. Pero pag nagsabi na nakausap niya, pinapanaginip siya, sabihin pa, bansot pala itong si King David, magkahayat pala kami. Para lang palang ako. Sure. Tapos yung nakikinig, oo nga. Kapatid, mag-isip ka. Dami na pong tinanggal niya sa kasulatan. At ikaw, naapektuhan na. Habang magbabasa ka, nawawalan ka na ng tiwala. At unti-unti mo nang nakita na siya ay sinungaling. At hindi mo namamalayan na wala ka na rin tiwala sa salita. Ngayon, unang nawala ang tiwala mo sa salita kung alin ang tama. Ang iniasahan mo, siya lang ang nakakaalam kung alin ang tama. At ang kasunod na senaryo, unti-unti nang nahubad ang kanyang kasinungalingan. At ngayon, pag hindi ka na nakapag-cover, hindi ka nakapaghanda sa pag-atras mo, habang na siya'y naihayag, na siya ay peke, aalis ka. Pag alis mo, mawawala na rin sa iyo ito. Dahil pag binasa mo, ano ba sabi ba ni ano sabi ba niya? Hindi to ahas, tupa to. Paano kaya to? Dami kay. Alin pa kaya nito ang hindi totoo? Hala, paano na to? Siya, na ano na ba siya? Napariwara na kasi nagkirlis whisper na. Wala ka na ng tiwala ngayon. Tapos, mapapahiya ka sa mga sinabihan mo na mga kababayan mo. Sinabihan mo pa, paghanda kayo dahil mayroong trip. Ano yan? Ano yan? Ridgob. Pagkatuy-toy. Tapos, marami ka ng kapatid na sinabihan, marami ka ng kakilalang sinabihan. Yan, si Apostol Pablo, sa perdition yan. Paano mo ngayon yan aaminin, kapatid? Habang hindi pa lumalala ng gusto, hambang andyan pa yung habag ng Elohim. Bawiin mo, aminin mo, mali ka. Kung maaari, iyakan mo sa Elohim ang naging desisyon mong mali. Tuloy mo bro, yun din. Sa verse 4, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay. Sabi niya, sinara daw ni Daniel ang parte na ito at sa katapusan daw nun malalaman at siya daw yung nakabukas. Pagkat kursunada kay Kado. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao, isa sa makabilang pangpang ng ilog. Tinanong ng isa ang anghel na nakatayo sa gawing dulo, gaano pa katagal bago maganap ang mga pangitaing ito? Itinaas ng anghel ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, sa pangalan ng Elohim na nabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Elohim. Hindi ko naunawaan ang kanyang sagot, kaya't ako'y nagtanong, Elohim, ano po ba ang kahinatnan ng lahat ng ito? Sinabi niya sa akin, makakaalis ka na Daniel,
ang kahulugan nito'y mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Marami ang dadalisayin at mapapatunayan may malinis na kalooban, ngunit magpapakasama pa ang masasama at walang isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Lilipas ang 1,290 days mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklab-suklab. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 days. Okay. Mapapalad ang tapat hanggang matatapos ang panahon. Marami pong version dyan na hindi nagsasabi ng exact year o araw. Yan po ay interpretation ng writer. Naglagay po siya ng araw o taon. At ang sabi niya, ang maging tapat hanggang okasyon ang magtatagumpay. Ang tanong ko, saan maging tapat? Sige nga. Maging tapat sa mensahero ninyo? O tapat sa salita? Pili. Anong ibig sabihin ni Daniel? Tapat hanggang wakas. Tapat sa mensahero ninyo? O tapat sa Torah? Kasi yung Torah, binago man ang ninyo. Tapat sa mensahero ninyo ang yung Kaya halos makipagpatayan na lang para ipagtanggol yung mensahero. Dahil hindi tapat sa salita, tapat sa mensahero. Dahil ang mensahero, pagkaunawa ninyo, yun ang nakakaalam sa salita. At tinanggal niya ang ilang parte. At hindi lang ilang parte, maraming parte ang tinanggal. Biruin mo, siya pa yung nagturo, nandidisgrasya lang ang Misaya. Kasi binuang diya. Alam niyo mga kapatid, habang tumatagal, nakikita ko po yung mensahero ninyo, ito po yung karakter niya. 2 Thessalonians chapter 2. Isa-isahin natin. Tara. Verse 1. Mga kapatid, Hanggang 13. Isa-isahin natin bro. Sige bro. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 17. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Misaya Yahawashai at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Okay. Sabi niya, huwag kayong papadaya kahit sa anong paraan. O kahit sa kanino man. Huwag padaya. O sa Bisaya, paagyong pailan. Yan ang babala ni Apostol Pablo. Mapaisip ka ngayon, sa dinabi-dami ng apostol, si Pablo talaga ang natripan. Natanggalin. Kasi si Apostol Pablo ang hukubad sa kanyang pagkatao. Dahil hindi pa siya dumating na isulat na ni Apostol Pablo ang kanyang pagpaparito. Kaya matinik talaga itong serpent na to. Tinanggal niya si Apostol Pablo dahil kung hindi niya tatanggalin, dito sa sulat ni Apostol Pablo, siya ay sumulat tungkol sa Suwail, tungkol sa son of perdition. Ano ba kung galing ng son of perdition? Babaguhin ang salita. Ano ba ang ugali ng son of perdition? Ano ba ang ugali ng diablo? Ng kasamaan? Kung kung siya po ay manlinlang, anong gagamitin? Kasulatan! Kasulatan! Tingnan mo si Misaya. Nasusulat! Sabi ng diablo, nasusulat! Kaya mong gawing tinapay ang mga bato. Kaya, huwag kayong kampante kung kasulatan ang dala. Dahil, hindi siya gagamit. Dahil kung drug addict ang propeta, hindi ka maniwala, drug addict, maniwala ka.
yung nag-anyong tupa. Salita rin ni Ama ang gamitin niya upang linlangin ang tao. Pinaka-example niyan, yung Misaya. Sabi niya, dahil nag-fasting yung Misaya within 40 days or 40 nights, gutom na yun. Kasi tao siya. Sabi niya, nasusulat nga, ang mga bato, pwede mong gawing tinapay. Susulat daw. Sabi niya, sa pangalawang bisis, ang sabi niya, kung yuyukod ka sa akin, ay, di na sa pinakamataas na parte. Sabi niya, kung tatalon ka, hindi mapapaano yung mga paa mo. Dahil nasusulat na magbigay siya ng utos sa mga anghel upang asapwa mo na sa mo. Para hindi matisod yung mga paa mo sa bato. Psalms 91. Magaling sa verse itong son of perdition. Kaya, ano sabi ni Apostol Pablo? Kahit nasusulat, huwag mong paniwalaan. Kung unawain mo, mahirap. Paano yun pa, Apostol Paul? Kahit nasusulat, hindi unawain, paano saan kami maniniwala? Kahit sabihin pang nasusulat. Balik kayo bro. Huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat. Okay. Huwag maniniwala kahit sabihin pa niya na siya ay may direct revelation. Tan-awara. Huwag maniwala kahit sabihin niya na naginip ako. Pinuntahan ako ni King David. Huwag kang maniwala. Kahit sabihin pa niya na siya ay pinahayagan. Sabihin pa siya ay pinapanaginip. Sabihin pa niya ito ang nasusulat. Dahil maraming parte sa kasulatan. Tapos burburan ng iyak. Maraming parte sa kasulatan na inalis ng mga Grigo. At pinadala ang Ama para i-restore yun. Yan, pasalamat tayo. Nag-iyak ka pa. Sabi, Test the Spirit. Tuloy mo. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Elohim at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Elohim at sinasamba ng mga tao. Okay. Pagdating ng Son of Perdition, kakalabanin niya ang lahat ng kinikilala ng taong Elohim. Kung sa Bisaya pa, wa siya ilhon, nga gipaka Elohim sa tao. Tanan niya yung sa likod. Ngayon, tingnan natin, pinartangan na si Apostol Pablo. Ganun ba kung galing ni Apostol Pablo? Hindi ba niya kinilala ang Elohim? Kinilala. Ngayon, yung mensahero niyo, kinilala ba niyang Elohim? Sabi niya, kinilala niya. Pero, kung tingnan mo, siya ang Elohim. Bakit? Sabi ng Elohim, huwag dagdagan. Hindi dagdagan yan. Siya ang Elohim. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Hindi dagdagan, binawasan. Tuloy mo, bro. Uupo siya sa templo ng Elohim at magpapakilalang siya ang Elohim. Okay. Sabi dito, uupo siya sa templo ng Elohim. Unang plano niya, na makita natin na siya yung son of perdition. Plano niya, magtayo ng templo. Upo siya sa templo ng Elohim. Itatayo nilang templo. Pero ito yung interpretation ni Bro Rowie. Uupo ang son of perdition sa templo. At ang templo ng Elohim sa ngayon, is figurative po yan, tumutukoy sa mga puso ng tao.
Nakaupo ba ang inyong mensahero sa puso ng kanyang mga member? Upong-upo. Higdaan pa. Nakaupo ngayon sa templo ang son of perdition sa puso ng mga member niya. Kasi ang templo na tinutukoy sa pagkasabi dyan ni Apostol Pablo, sa pagkakaunawa ko, ay puso yan ng mga mananampalataya. Hindi po yan literal temple dahil hindi na po yun itatayo. Dahil wala pong priest na magsiservisyo. Tatatagpan niya yung priest. Drama mo doon. Bistado ka na. Your days are numbered. Salita mo yan. Your days are numbered. Ihahayag ang iyong kasinungalingan. At nahahayag na. Biruin mo. Naisip ako tuloy, bakit niya itatayo yung templo? So siya yung son of perdition. Ngayon, naisip ko, hala, ang templo pala ay puso pala ito ng mga tao at tuluyan ang kanyang inuupuan na parang trono. Dahil nagugobernohan niya ngayon kahit wala siyang kingdom, wala siyang templo na physical na tumatayo, pero aktibo yung mga member na halos makipagpatayan. Halos gumagawa na lang ng kung ano-anong salita para sa kapwa, para makapanira, para proteksyonan ang nakaupo sa puso na mensahero. Kahit walang ginawa ang taong masama, ginagawa ng istorya para proteksyonan ang kanilang leader na kung saan umupo sa puso. Kaya para sa akin, malay natin, ito na yung huling pag-alsa ng suwail. Ito na yung simulain ng pag-alsa. Dahil nakaupo na po siya ng puso ng mga sincere na tao na gustong sumunod sa kalooban ng Ama. Kasi hindi man niya nagbibiro yung mga tao na sa awits eh. Napangalanan ko na. Ano nga yun? Hindi man niya nagbibiro. Buong puso nilang iaalay ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya. Dahil umupo ang kanilang leader sa kanilang puso. At yan ang templo na inupuan ng sinasabing, uupuan ng nasabing suwail. At ang suwail ay basta-basta na lang aalisin ang ilang parte ng kasulatan. At nabilog ang utak ng mga tao na kung saan sinabi, hindi kasi bro, hindi natin yan inalis ang salita dyan. Ipinalik lang natin at itinama. Dahil inalis ng mga Griego. Naku po. Tapos ikaw naman, posible nga. Pagka, ang akong katauhan malaglag tungod sa kakulang sa kaibalo. As ebidensya niya. Ang pulong sa Elohim, giproteksyonan na niya. Ako nagtuo. Yano. Kaya tayo nabilog noon. Dahil nung tinanong ko po, ako mismo nagtanong, kapatid, hindi kaya natin masasagasaan? Ang sinabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 2. Huwag magdagdag, huwag magbawas. Hindi man tayo nagdagdag ko, ay siguro hindi man din tayo nagdagdag no, kaya sabi mo, inalis ng mga Grego, so ang sa atin ibinalik lang. Sabi niya, oo, yun bro. Binalik lang natin. Binalik. Tapos, sa pagpapatuloy, nagka-bansiwag na mga ano ba? Mga verses. Kasi, natingnan ko po, mga verse dito, connected yan hanggang sa huli. Isa lang ang mensahe, sundin mo ang utos. Tapos, mayroon na siya mga tinanggal na utos. Paano na yan? Tinanggal na si Apostol Paul. Tuloy mo bro, son of perdition. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo.
Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Oh, sabi ni Apostol Pablo, nasabi ko na ito sa inyo sa mga taga-Tesalonika. Hindi pa nga lang ito dumating dahil may pumipigil pa noon. At alam na ninyo kung ano yung pumipigil. Siguro, pagkakaunawa ko ron, hindi patay. Kaya may pumipigil pa. Go, bro. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Okay. Sabi niya si Apostol Pablo ang suwail, ang son of perdition. Para itong ano si Apostol Pablo? Hinuhulaan niya ang kanyang sarili? Okay kayo, bro? Hulaan mo yung sarili mo para mahayag? Biruin mo. Lolo mo, bro. Tuloy mo, bro. Kung maaalis na ang humahadlang, mahahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Misaya Yahawashai, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Okay. Pagdating ng Misaya, patayin niya ang suwail. Patay ka suwail pagdating ng Misaya. Your days are numbered. Kasi we are in the last days. Tuloy mo, bro. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan. Okay. Gagawa siya ng himala. Ang himala, hindi po yan tumutukoy sa wala kang paa, nagkaroon ka ng paa. Hindi lang yan tumutukoy dyan. Hindi po yan nakatuon lang dyan. Kundi yung bang napaniwala mo, napakalaking himala to. Napaniwala mo within 1 year, napakaraming naniniwala sa'yo. So, kadalasan kasi sa tao, kahit hindi katotohanan, basta maraming naniniwala, yung kasinungalingan, iniisip na yun ang katotohanan dahil maraming naniniwala. Napansin nyo yun? Yun kadalasan ang basya ng tao. Pagka marami ang naniniwala, katotohanan. Dahil maraming naniniwala. Wala roon po, mga kapatid. Ang kasinungalingan, kahit paniwalaan pa yan ang buong mundo, kasinungalingan pa rin yan. Ang katotohanan, kahit hindi nyo paniwalaan, still, katotohanan pa rin yan. Walang mawawala. Walang madadagdag, kung paniwalaan mo, hindi pa rin yan babawasan, hindi dadagdagan. Yan ang katotohanan. Yan ang Elohim. Perfect. Tuloy mo, bro. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Elohim na sila'y maninlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Okay. Gagamit siya ng lahat ng paraan. Iyak-iyak, gold, yan. Lahat. Magaling na pananalita. Mga matamis na mga pangako para makapandinlang. At mapapahamak ang mga taong ayaw umibig sa katotohanan. Bakit? Anong iniibig kung hindi umibig sa katotohanan? Ang pangakong bulawan. Yun ang iniibig. At hahayaan ng Elohim. Ngayon kapatid, bilang concern, kung mangyari na mahihayag na ang suwail at nakakaamoy ka na yan ay budol-budol portion, ito sabihin ko sa iyo, huwag kang manlamig sa salita. Panatilihin mo ang pagtiwala mo sa iyong salita. Hindi kita hinikayat na pumunta dito dahil kung mapabadlong ka, may pagwa na lang. Kung mauunawaan mo unti-unti na nasa bitag ka ng suwail
at ikaw ay magpadailos mula ilo, aalis ng palihim, ito pakiusap ko sa iyo, huwag kang manlamig sa pag-ibig sa salita. Dahil ang salita ng Elohim ay hindi nagbabago. Ang suwail ang bumabago. Tuloy mo, bro. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng bumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Elohim dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Elohim sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Bisaya Yahawashai. Amen. So, yan po ang ni Apostol Pablo, at biruin mo yung pagsisikap ni Apostol Pablo na maigayad ang mga tao sa pagdating ng suwail. Siya pa ang pinaratagang suwail. Kaya, mga kapatid, lumalamig yung pag-ibig na nakararami sa huling araw dahil po sa suwail na yan. Expect po natin na maraming mawawala ng tiwala sa salita dahil sa ginagawa niya. Expect po natin na marami ang hindi na maniniwala sa Biblia at hindi na maniniwala sa Elohim. Mawawala na ng pag-asa. At kahit tayo magsasalita tayo dito at magbahagi ng salita ng Elohim, sabihin nila, ay wala yan. Same pa rin yan nung noon, scam. So yun po mga kapatid, ang amin pong paalala na huwag po kayo manlamig sa salita. Dahil yan po ay nakasulat na lalamig yung pag-ibig ng marami sa huling araw, paglaganap ng kalapastanganan. At sinasabi namin ito bilang paalala. At kung kayo po ay naniniwala sa inyong lingkod na buong sikap na tumutulong at nagbahagi ng salita ng Elohim, pag-iisipan niyo po ang aking sinasabi, aming sinasabi. Salamat po ng marami. Magandang umaga. Shalom Aleichem. Alaikum Shalom.